Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father Vic. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon, ika-7 ng Oktubre, araw pa rin ng pag-alaala sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. At mula sa ating ebanghelyo, narinig natin ang napakahalagang bagay na parabang ipinapaalaala sa atin. Mahalaga sapagkat ito ay may kaugnayan sa pagtitiwala ng Diyos sa tao. Ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin ang maraming bagay, mahahalagang bagay. Sabi nga, maging ang kanyang pinakamamahal na anak ay ipinagkatiwala niya sa tao. Ganoon ang tiwala ng Diyos sa tao. Kaya niyang ibigay maging ang mga mahalaga sa Kanya upang ipagkatiwala sa tao. So yun yung unang mahalagang dapat bigyang linaw tungkol sa Panginoon. Siya'y nagtitiwala sa atin. Kung sa tingin natin yung iba walang tiwala, ang Diyos nagtitiwala at gustong sumugal sa atin. At hindi madali iyon. Hindi madali kapag para bang wala ng tao ang gustong magtiwala sa iyo, pero ang Diyos sa kabila ng lahat patuloy pa ring magtitiwala at ipagkakalob sa iyo o sa akin ang kanyang tiwala. Ganon ang kwento sa Ebanghelyo. Pinagkatiwalaan ng may-ari itong kanyang tinatawag na kasama, katiwala, umaasa na ang kanyang yaman, ang kanyang ubasan ay nasa mabuting kamay. Pero bakit ba ganon kung minsan yung pinagkakatiwalaan ang siya pang gumagawa ng hindi maganda? Bakit ganon? May mga pagkakataon na tayo ay nagmamalabis sa tiwala na binibigay sa atin ng ating kapwa, lalo na sa tiwala na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya iyon yung unang mahalagang binibigyang diin sa ating ebanghelyo. Tiwala. Gaano man tayo kamakasalanan, gaano man tayo kasama, patuloy na nagtitiwala sa atin ang Diyos. Umaasang isang araw magbabago rin tayo at magiging katiwa-tiwala. Pangalawang mahalagang binibigyang diin sa ating ebanghelyo, yung kasakiman, yung pagiging ganid, mapaghangad ng hindi kanya. Yung para bang mayroon na ako, pero gusto ko pa ring makakuha ng mas marami pa. Ganid. Yung hindi masaya sa kung ano yung mayroon siya, gusto pang makakuha ng mas marami. Di ba ganyan yung nangyari dito sa katiwala? Masyado siyang nasilaw sa kung ano ang materyosong mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya at naghangad pa siya ng mas marami pa. At dahil naghangad, kahit na ang maging kapalit ay buhay ng iba, baliwala iyon. Basta't ang mas mahalaga, makuha ko yung kung ano ang gusto ko sa kahit na ano pa mang pamamaraan.
pagiging sakim, pagiging mapaghangad. Nakakalungkot, pero umiiral hanggang ngayon itong hindi magandang ugali na ito sa atin. Pagiging sakim, ganid, mapaghangad ng hindi kanya. At itinatago itong ganitong hindi magandang gawa sa salitang confidential. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Umaasang ang ipinagkatiwala sa atin ay nasa mabuting kamay, pero mukhang nagkamali ang Diyos. Mukhang marami ang naloko. Ang hirap kapag yung sarili ang mas uunahin. Napakahirap kapag yung sariling kagustuhan ang paiiralin. Akalain mo, sasabihin, yung mga hindi nagmamahal sa bayan, ayaw ng may kung anumang nangyayari na hindi maganda. Kailan ba nagiging tama ang mali? Itong ebanghelyong ito, panawagan sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Nais tayong pagkatiwalaan ng Diyos. Yun bang maliit na mayroon tayo ngayon na ipinagkatiwala ng Diyos, talaga bang nasa mabuting kamay? O baka naman, katulad ng kwento sa Ebanghelyo, tayo'y nagiging sakim, nasisilaw sa salapi, at naghahangad ng mas marami pa kahit na sa masamang paraan. Huwag tayong masilaw sa salapi. Huwag tayong maghangad ng hindi naman sa atin, sapagkat darating at darating ang araw, maniningil ang Diyos. Darating at darating ang araw, yung sikreto na nakabalot sa salitang confidential ay magiging lantad. At kapag nalantad ang anumang bagay na confidential, medyo nakakahiya. Sana magising ang mga tulog, yung mga nagbubulag-bulagan, yung mga pilit ginagawang tama ang mali. Kasi habang umiiral sa atin ang ganitong sistema, hindi uunlad ang bayan. Hindi magiging totoo ang mabuting balita. Kaya saan dapat magsimula? Sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Hingin natin ngayon sa Diyos ang biyaya na maging responsable tayong katiwala ng mga biyaya na pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Hindi para angkinin,
kundi para gamitin sa lalong ikabubuti ng mas nakararami. Amen.